unang-una, kahit hindi ako nagtatrabaho, parang naipakikita ko, nagtatrabaho ako. Kasi may kinalaman yan sa pagre-renew ng aking lisensya. Kasi kapag wala akong nagawang mga trabaho sa loob ng isang taon, maaaring makancel ang aking lisensya. Kaya ma-downgrade. Sapagat dito, hindi na nga ako nagtatrabaho. Kumikita pa. Kikita pa ako ng 5% na royalty. Walang pagod. Tama. Ngayon, sa dami ngayon ng pagpapahiram ko, dahil masipag magpahiram itong si Nelson. Ano ka na? Legacy. Ipinamamalengke niya. Ito. Ipinamamalengke. Naparami niya ngayon yung yung pagpapahiram. Opo. Palagay mo, napahiram mo na 10 beses. Pagka nag-a-apply ka ngayon, i-upgrade mo lisensya mo sa Philippine Contractors Accreditation Board. Yung pick-up, yes po. Isipin mo, kategory B, naging quadruple A. Sa dami ng nagawa niya. Pero sa totoo lang, wala siyang ginawa. Papel lang pala pinahiram. Papel lang ang pinahiram. Ayun. Actually, hardware lang yung negosyo. Pero babasahin mo, yung pananagutan mo, at siya yung kabawalan sa'yo, pagka nakuha mo yung lisensya, merong kang merong kang pagsisikapang gawin at merong kabawalan doon. Isa yun sa pagpapahiram, hindi pwede. Bawal? Bawal. Pero practice lang sila. Practice naman. Pagka pinapractice ba, okay na? Ang nangyari kasi dahil sa matagalang practice, akala mo tama na. Ayun na po, yun ang akala mo marami. Akala nila kasi legal yun. Iwanan kita dyan. Kunwari, ikaw naman ang district engineer. Yan. Naku. Dahil sa... Kapito-pito ko ngayon. May project sa distrito ko. Merong district engineer ngayon na pinakita sa akin ng mga litrato. Isip-isipin mong nag-birthday. Puro model ang mga kasama niya, no? Nasa isang isang magarang sasakyan parang artista band, gano'n. Pagkatapos makikita mo yung lugar, pati pagkain talagang. Pati yung motor, pati yung bisikleta niyang mga mountain bike na tigi 1 milyon ang isa. Bike pa lang ho yun, ha? District engineer lang ito, ha? Okay, ngayon. Bakit siya nakakaginhawa? Bakit siya kumikita ng marami? District engineer siya. Siya yung gagawa ngayon. Merong equipment ng district. Okay. Opo, gamit ng gobyerno yun. Gamit ng gobyerno. Gasolina ng gobyerno, taong gobyerno, lahat ng resources ng gobyerno. Siya pagkatapos siya yung gumawa ng programa pork. Pagkatapos siya yung mangungulekta. Siya ang bagman. Nako. Sabi niya, sir, ito po yung bahagi po ninyo, sir. Distribute. Ganon. Anong klaseng... Kaya sinasabi ko sa kanila, ako hindi ko kayo bibiruin sa sinasabi ko sa kanila. Huwag kayong mag-i-smarter rito. Pare-pareho tayong, walang smarter rito. Magtapatan tayo, sumagot kayo sang-ayon sa tinatanong ko, di ba? Opo. Yun lang, ganun lang kasimple. Pero di ba, Sen, ang district, mayroong limit lang ang parang may di ba? Kung district ka, ito lang ang presyo mo, tapos kapag ka malaki, parang 150 million, pag 150 million pataas, regional director, etc., hanggang national. Ba't nakukuha po nung district engineer yung... Ini-split nila Splitting of contracts. Bawal na naman yun. Hinihiwa-hiwalay. Kunyari, 500 million yun. Opo. Gagawin niya 50 million. 10. Kaya pala nagtataka din. Kaya pala nagkakaroon ng bawat barangay, pare-pareho ng presyo. Ini-split lang. Para maiwasan na maabot yung threshold. Kung minsan naman, dahil nga hindi po pwede sa kanya, dahil hanggang 100 lang siya, 150. Yun namang enterprising na congressman. Pupunta sa DPWH. Gagawa siya ng sulat doon. Boss, kailangan ko nga niyang ganito, ganyan. Pe-pressure niya yung ganito. Sige, si Yusek naman, siyempre, congressman yan. Siyempre, Ganyan. So, makikita natin kung sino-sino ang lahat ng mga katauhan na gumanap ng sari-saring papel para sa ganun po, yung pera ng Pilipino ay maisabulsa nilang lahat. Ayan. Isang bagay sa kasi doon sa thread, marami po social media, ang lagi nilang sinasabi, Sandante, may mangyayari ba naman dyan? Kasi ang dami na po namin napakinggang investigasyon ng Blue Ribbon, lahat na ng klase ng Wala ribbon. naman na pala, di ba? Lahat na po ng klase. Bibigyan na kita muna ng sample. Sige nga. Alam mo po ba, Jen, natatandaan mo yung Senate investigation sa Makati na yung parking? Makati parking? Yes. Diba tagal nilang hiniring ni na Senador Trillanes yan? Nako. Na yan may 2.2 billion. Nasira ang political career ng mga binay dyan, yes. Dahil siya tatakbong nun Yes, presidente mataas na rating At dahil sa inaraw-araw sila, bagsak ngayon si Binay. Yes. Kinasuhan siya ngayon sa Sandigan Bayan. Lumitaw na ngayon ang resulta ng Sandigan Bayan. Alam Guilty. Dahil ang dami pinakitang ko ang daming matitibay na.
Pinawalang sala po. Yun lang. Jojo Marbinay, Oh. Junjun Binay, Oh. at iba pa sa kasong malversation of public funds. May falsification of public documents pa. Oho. Ayun. Nabigo daw po ang prosecution na patunayan ang kanilang pagkakasala beyond reasonable doubt. Wala rin kahit anumang civil liability. Ang tindi nito. Ang naging ang naging problema, sabihin, naging damage. Damage lang kaya, no? Nasira ang kanyang kasi political career. Political career niya. Oho. Nagtagumpay din yung mga kalaban niya. Ayun nga. Oho. Ano relasyon yan sa pinag-uusapan tinatanong namin ni Jensen, Oho. baka naman ganito lang rin Kasi to. ito, 21 hearings ito. Nung dinidinig, at controversial ito. Sinubaybayan ito ng sambayan ng Pilipino. Ayun pala, walang matibay palang ebidensyang nakukuha. Sino ba yung mga senador na nag-imbestiga? Kasama ba ako doon? Trillanes. Yun na nga po, Sen. Kaya tanong nila kayo, Sen, sa inyo. Marcoleta ang apelido, hindi naman Trillanes, ha? Oo nga, bagay. Tama din naman kayo. Iba. At saka kasama nyo, Lubao at saka Subarjan. Ayan ang sinasabi natin. At saka kasi ang construction, pagka ganyan, maraming paper trail eh. Saka may mga technical ano. So yun nga po, Sen. Ano ang magiging kahinatnan? At Kasi kaya ang pag-imbestiga naman nila, political lang eh. politically motivated talaga. So, Opo. pinpointed nila dahil tumatakbong vice president, yung isa naman tumatakbong mayor. Ito namang iniimbestiga natin. Yung sabuatan ng mga contractors, yung DPWH, at saka yung mga politiko. Oo. Iba naman ang konteksto nito eh. Iba ang konteksto nito. Oho. Kaya kinakailangan maipakita natin, lalong-lalo na kung talagang may lalabas nila, na talagang meron na tayong listahan ng mga ghost projects, may admission na sila, Oho. gusto kong makita, para doon pa lang, papanagutin na natin kung sino may kasalanan. Yung Kasi ghost ito eh. Totoo po. Ghost ito, hindi po pwedeng walang managot dito. Yung ghost, Sen, talagang walang kano. Yung mabuti-buti pa yung substandard, at least medyo mababawi mo na konti. Well, may nakita ang tao, pero yung talagang totally ghost, yung 55, talagang, yun, grabe, Sen. Walang kapatawaran siguro yun. Kaya nga, yun lang. Kaya yun lang makakita tayo ng mga, palagay mong may 10 ghost projects tayong nakita. Palagay mo lang, ano? Opo, oo. Doon pa lamang, ay meron na tayong may lalatag na mga bagay-bagay para sa ganon, ay yung nasayang na pera, magkaroon naman ng kapupuntahan kung ano man. Unang-una, siyempre susuriin natin, sino-sino ba ang nasa likod ng ghost projects na yan? Kailangan, sino yung contractor, sino yung kasabwat ng mga opisyalis ng DPWH, at kung may kinalaman yung mga politiko sa likod niyan, Opo. may pananagutan po sila. May At kinakailangan may mangyari na. Yan, opo, Sen. At ang tanong pa na dyan, may chance ba kahit paano, Sen, makabawi man lang ng pera sa mga yumaman dyan? Kung talagang ghost, opo. Ito nga, halimbawa, napatunayan natin ghost. O di wala na tayong debate tungkol dyan. Opo, yan, halimbawa, O ano ang kinakailangan dyan? Ibalik po ninyo yung pera sa bayan, di ba? Pwede ko bang gawin yun? Kasi nagastos na namin, wala na ho yung pera. Bakit? Wala ka na bang pera para ibalik mo yon? Kung 50, Hindi ko naman sinasabi yung perang meron ka, ibabalik mo yan. Ayun. Ibabalik mo yan. Merong mga bonding companies na nag-post ng performance bond yan. Ayun, insurance. Oo. Di ba? Kung halimbawa yung COA, paano mo napirmahan yan na completed ang project? Ghost pala. Hindi ba mananagot kung sino man yung Ayun. kung sino man yung hanggang saan na nga abutan sa mga auditor na yan. Opo. Kasi pumirma kayong lahat eh. Pinatunayan ninyo, sinertify ninyo unang-una, merong certification of completion. Yan. Sino lahat ang opisyal ng DPWH ang pumirma niyan at pinagluloko nyo ang taong bayan? COA, may kasangkot ka pa riyan, pumirma ka pa dyan, Opo, di ba? yan. Sino ang politiko na kasangkot dyan? Kailangan dito pa lang. Dito pa lang, kung halimbawa yung mga mapatunayan na nandyan Opo. at kasama pa sa DPWH, abay, kinakailangan nyo nang tanggalin. Ayun. Outright, tanggalin nyo na without prejudice to criminal or civil or administrative prosecution. Diba? Kayo naman contractors na napakasangkapan dyan, ibalik po nyo yung pera. Ibalik po ninyo. Ayun. May babalik pa. Yun ang siguro. Hindi mo ibabalik. Kung sabihin, wala na ho eh. Aba, di kukunin ko lahat yung ano mo. Lahat, Yung mga mamahaling sasakyan, gano'n. kukunin ko lahat yung pag-aari mo para itapat doon sa Ayun. ginawa ninyong pandililang sa tao. Pwede ba i-sheriff yun, Sen? Kunin mo mga gano'n? Para nga madali tayo. Oo. Kung gusto mo, ganito na lang, ha? O hindi mo na kita ipoprosecute, ibalik mo. Anong katapat nito? Yung pong 4 na pong sasakyan po na mamahalin, pati po yung bahay ko, inyo na po. Ibenta po ninyo para may balik po. Okay, Opo. pumirma ka rito.
bid ako doon sa isang sasakyan. Yung paborito ko yun, ganda nung isa eh. Ah, Ang ganda nung isa. Ibabara natin sa baha. di ba? Opo, oo. Ay, nako. Merong indemnification. Nawalan tayo eh. Indemnify mo. Yan. So meron kang civil liability. O sige, prosecution wala na. Halimbawa, gamitin natin silang state witness. Oh. Sir, Pwedeng state witness sila? Sir, pwede po ba? Meron ganong klaseng pamamaraan eh. Okay. Sir, pwede po ba na wala na po kaming criminal liability? Kasi na- royalty lang naman po ako dyan eh. Ibalik na lamang po namin. Oho. Ibabalik nyo. Sige, balik. Yan. Pero itong mga empleyado na tanggal lahat yan. Ayun. Pero meron kayong pananagutan sa batas. Oo. Kasi baka maging katyonel, Sen. Naku, Sen, Generson, royalty lang po kami dyan eh. 5% lang po kami. Ang Kahit- pagitan ng malaki eh. Kahit na 5 centimos lang yun, pumayag ka na Ayun. kasangkot ka dyan eh. Oho. Hindi nyo may palalabas yung multo na project na yan kung hindi ka sumarsaw dyan. Oho. Kaya nyo napalitaw na may project kahit wala dahil magkakasabwat kayo. Nako. Tigil-tigilan nyo na. Sabi nung isa, Jen, sabi niya ito, may nag-text sa atin, Jen, alam mo bang namatay ang negosyo ko dyan? Kasi wala akong pang 3% advance sa miyembro ng BAC. Kapag ka-BAC pala, Sen, para makuha mo yung proyekto, advance mo agad, 3%? Ganun pala yon. Buti 3% lang siyang panahon niya. Siguro matagal na yan. Kaya daw nasira yung negosyo niya, gawin Kaya ngayon 5% na eh. Advance po? Oo. Kung ay, grabe. Maniwala ka sa akin. Para lang makuha ng isang negosyante. Makinig kayo sa susunod na hearing Ganun po. para maglabasan na lahat yan. Mhm.